friends! This is Weng! Welcome to my YouTube channel! Ayan, so ngayong araw na ito, finally i-update ko na kayo about dun sa nangyari after kong gumamit ng baking soda sa aking armpit. So, nung nakaraan, naalala nyo na ang isinama ko sa baking soda ay kalamansi. Pero hindi ko napanindigan talaga na laging may kalamansi kasi napansin ko kasi na yung balat ko medyo sensitive siya. And kapag gumagamit ako ng madalas ng kalamansi, napapansin ko na medyo nai-irritate siya. So, depende kasi sa klase ng balat. Kasi kung ano yung pinapahid ko sa kilikili ko, ayan, siyempre bago ko ipahid sa kilikili ko, nilalagay ko rin yun sa mukha ko. And pagka kalamansi yung nakahalo, medyo mahapdi talaga siya sa mukha ko. Sa kilikili ko, hindi masyado, pero may kahapdian talaga siya. Kasi alam nyo na, yung kalamansi kasi talaga ay mabisang pampaputi. At the same time, nakaka-exfoliate siya. So, dahil acidic siya, medyo mahapdi siya kapag medyo nababad. So, naisip ko, humanap ng alternative na pwedeng ipalit dun sa kalamansi. So, yung ipinalit ko sa kalamansi ay walang iba kundi itong apple cider vinegar. So, another problem ko kasi sa kalamansi, minsan, wala kang mabiling kalamansi dito sa lugar namin kasi nga, malayo kami sa, alam niyo yung pangmalakasang palengke. May palengke naman dito sa amin, kaya lang, medyo may kamahalan yung mga paninda. And hindi naman ako pwedeng mag-stock ng sobrang daming kalamansi kasi hindi naman siya tatagal din ng ganun katagal. Sinabubulok din siya. So, naisip ko, bakit hindi ko gawing alternative itong apple cider vinegar total? Parang sa pag-aaral ko, sa pagbabasa-basa ko, ay maganda rin naman ito kasi nakakakinis din to and then nakakaputi siya. At saka, di ba, nabanggit ko na rin so, dun sa nakaraan kong video na ilalagay ko sa description box na napakadaming benefits nitong apple cider vinegar. So, in fact, parang mas marami pa siyang benefits kaysa sa kalamansi. So, siguro, yung isang buwan, gumamit ako ng kalamansi and then after kong isang buwan gumamit ng kalamansi, tinry ko muna na puro baking soda lang kasi nga medyo nararamdaman ko na parang nai-irritate na yung armpit ko sa sobrang paggamit ng kalamansi. Kahit nasabihin natin na hindi ako daily na gumagamit. Pero case-to-case basis to ha. May mga tao na hindi na-allergy sa kalamansi. So, siguro nag-try ako mga isang linggo, puro baking soda lang yung nilalagay ko. And then, naisip kong bumili ng apple cider vinegar. So, yung isang buong buwan, puro apple cider vinegar naman yung ginagamit ko. So, paano nga ba ginagamit yung apple cider vinegar sa armpit? So, ang una natin gagawin, syempre, kumuha ka ng baking soda. Ilagay mo siya sa malinis na platito. O kahit saang container na gusto mo. And then, buhusan mo siya ng apple cider vinegar. So, ako, ginagawa ko mga isang kutsara. Pero dito sa video na to, ibinuhos ko na lang. Ayan, kasi tinansya ko na lang siya. Tapos, kapag medyo malapot pa, ayan, pwede mo pa siyang dagdagan. So, depende naman sa preference mo kung gusto mo yung malabnaw or gusto mo yung mas malapot. Sa case ko kasi, mas gusto ko yung medyo malabnaw. Kasi parang mas madali siyang ipahid. Kapag kasi malapot, parang nagkakalaglagan siya. Basta hindi siya masyadong maganda. Hindi ko siya feel. So, kapag ipapahid mo na siya, ang gagawin mo lang, syempre, ipapahid mo lang siya gamit yung kamay. Pagkatapos, ipahid mo siya in circular motion. So, pwede mo siyang i-scrub ng konti pero very light lang. So, iniikot-ikot ko siyang ganyan para mas ma-absorb ng kilikili ko yung apple cider vinegar. Ayan. So, after mong ilagay sa boat kilikili mo yan, ang ginagawa ko ay syempre, hinahayaan kong i-absorb ng balat ko yung apple cider vinegar at yung baking soda. So, hinahayaan ko muna siya siguro mga 15 minutes. Minsan nga, umaabot pa yun ng 30 minutes sa kilikili ko pero hindi siya humahapde kasi parang sa akin kasi hiyang ako sa apple cider vinegar. Kapag dumaan na yung takdang oras, ayan kung feeling nyo, sapat na yon. O wag nyo masyadong tatagalan na kasi acidic yung apple cider vinegar, pwedeng ma-irritate din ang kilikili nyo. Basta anything na acidic, medyo hindi siya ganun kaganda sa balat kapag masyadong matagal. Ayan, tapos pagkatapos mong mag-intay ng halimbawa 10 to 15 minutes, mapapansin mo, mas magiging mapuputi yung baking soda. Bakit? Kasi na-absorb na niya yung kasamang apple cider vinegar, natuyo na siya. Ayun, kapag ganyan na, pwede mo na siyang banlawan. Pwede ka nang maligo. Ayun, so ganun ko lang siya ginagamit. Parang kalamansi lang din. Kaya lang,
apple cider vinegar yung kahalo niya. So, ano na nga ba yung naging resulta? So, number 1, sa armpit natin, pagdating sa mabahong amoy, nakakatulong siya para mabawasan yung amoy ng kilikili kahit na hindi na ako gumagamit ng antiperspirant. Kasi, kapag deodorant lang, may chance pa kasi na ikaw ay bumaho. Kasi, yung deodorant kasi hindi naman siya kasing bangis ng antiperspirant na hindi ka talaga pagpapawisan. So, kapag deodorant lang, medyo papawisan ka pa. Pero sa case ko, parang hindi ko naman nararamdaman na yung sobrang pawis. Na-lessen yung sobrang pagpapawis ng kilikili. Siguro na-lessen ng mga 50%. Yun. Tapos, pagdating naman sa amoy, may amoy pa rin siya, pero hindi na siya sobrang baho, hindi siya umaalingasaw. So, normal lang yun, lalo na sa case ko, na, alam niyo yun, yung trabaho ko, hindi naman ako naka-aircon, and pinagpapawisan talaga ako. So, normal lang na umamoy yung kilikili mo. Okay, pagka talagang nagtrabaho ka ng matindi, kasi dahil nga yun sa bacteria. Pero dahil nga, etong apple cider vinegar ay likas na may antibacterial property, nalilesen niya yung smell, okay? Siguro mga nalilesen siya ng about 80%. Ayun. So, malalaman mo na lang na may amoy yung kilikili mo kung sasadyain mo talaga siyang hawakan sa kaamuyin. Ayun. Pero pag hindi aalingasaw yung katawan mo. Pero syempre, gagamit ka naman ng deodorant. Kaya yung amoy na yon, mawawala na yon. Diba? So, kung hindi ka lang gagamit ng deodorant. So, iba kasi yung deodorant sa antiperspirant. Yung deodorant, nakakawala lang siya ng amoy pero may pawis pa rin siya. Yung antiperspirant, nakakawala siya ng amoy at the same time, hindi ka na pagpapawisan. So, wala nang hocus-pocus pa. Ano na nga ba yung kinalabasan ng kilikili ko? Ayan. So, ang masasabi ko lang, wala akong nakitang bonggang pagkakaiba dun sa before and after. So, kumuha ako ng isang picture ng before. Ayan. So, actually, hindi pa ako nakapag-shave dyan o hindi ako nakapag-wax. Ayan, ito naman yung after. Ayan siya. Ayan, yan yung armpit natin ngayon. So, kung mapapansin nyo, ayan, meron pa rin kasi siyang parang chicken skin. Kasi nga, di ba, nagwawax tayo. Hindi ako nag-shave kasi ng armpit. So, dito meron pa rin parang, ayan, yung parang, hindi ko alam kung ano to eh. Parang naipong balat na lang din siya. Pero pagka in-stretch mo naman siya, hindi naman na talaga siya maitim. So, literally, hindi siya maitim. Para lang siyang nagdidikit-dikit yung balat. Siguro, sign of aging na rin kasi medyo may tanda na sa Teacher Weng, 35 years old. Ayan. So, eto naman yung kabilang side. Ayan. So, heto pa rin to. Meron pa rin mga gilid. Ayan. Pero malaki na yung pagbabago as compare sa dati. In fact, malakas na yung loob kong magaganon, magtataas-taas ng kilikili ganyan. Kasi dati, talagang nahihiya ako ipakita yung kilikili ko kasi nga medyo maitim nga. Tapos yung chicken skin, bonggang-bongga talaga. So ngayon, malaki na yung pinagbago niya. Pero hindi pa rin siya ganun ka-perfect. Hindi katulad nung pang-artistang kilikili. Ayan, so nagpaplano ako na after nito, at susubukan ko magpa-laser ng kilikili para mawala yung balahibo. Actually, ang problema lang naman dyan talaga yung balahibo. Kasi itong medyo itim na to, madali nang mawala to ng mga tawag dito ng baking soda. Kaya na siya, siguro mga ilang panahon pa, siguro mga 2 months pa, baka tuluyan na siyang mawala. Ayan, so yun lang po yung naging effect sa akin ng paggamit ng baking soda sa armpit. Ayan, so kung napapansin nyo, gaya ng sinabi ko, hindi sobrang bangis ng pagbabago, pero hindi ko naman masabi na hindi ako naging satisfied sa result. Satisfied ako sa result in a way na, gaya nga ng sinabi ko, hindi na siya nangitim pa at medyo naglighten siya ng konti. Tapos, nakakalis siya ng amoy ng kilikili. At the same time, hindi siya harsh sa armpit. Hindi katulad ng mga ibang ipinapahid na parang kapag medyo matagal mo nang ipapahid, pinapahid pala, nakakaramdam na ng irritation. Ako kasi medyo, may mga nasubukan na rin ako ipahid sa armpit, tapos pagdating ng dulo, nakakaramdam ako ng irritation, tapos parang feeling ko nasunog, ganon. So dito, wala naman akong naramdaman na kahit ano, very natural lang. Kaya, siguro, susubukan ko pa na pagpatuloy na gamitin to sa armpit ko. Siguro mga 3 months after ng video na ito, gagawa uli ako ng panibagong video kung meron akong naging update dito sa paggamit ng baking soda sa armpit. So hanggang sa muli, ako si Teacher Weng. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe dito sa aking YouTube channel. Ayan, so magkita-kita po tayong muli sa aking mga susunod pang video. Bye!